Amen? Ayan. Batiin nyo nga po yung katabi nyo. Pinagpala ka ng Diyos. Ayan. Lagi natin i-confess na tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen? So, walang makakapigil sa pananampahan natin, no? And itong worship na to ang magka-cast out ng mga situation buong linggo. Kaya napaka-importante po na lagi natin ihanda yung isip at puso natin as we listen to the Word of God. Yan, tayo po'y manalangin saglit. Lord, salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan na binigay niyo po sa amin. Salamat sa mga tao na narito, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon, nawa ay makita ang kaliwanagan ni Kristo sa kanilang nakakasalamuha sa araw-araw, Panginoon. Lord, sa oras to, Panginoon, i-prepare niyo po ang aming isipan, ang aming puso, ang aming sisidlan, Panginoon, upang makatanggap ng mabuting balita, ng kasagutan, ng kagaling ng espiritual, Panginoon. Pagpalain niyo po ang araw na to, simula hanggang sa matapos ang aming gawain, maging sa pag-hiwa-hiwalay namin, Panginoon, sa darating na linggo, na araw, Panginoon, ay si Kristo lang aming mapanghawakan. Lord, salamat po. Pinabalik namin ang papuri at kaluwalhatian sa iyong pangalan. Amen. Ayan. So umaga pong ito, ang ating pong title ay, Ngayong Ako Ay Ligtas Na, Paano Ako Nabago? Ayan, muli po natin basahin ang ating scripture, 1 Corinthians chapter 2, basahin ko po ng verses 10 hanggang 12. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Verse 11, walang nakakaalam sa iniisip na isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kung hindi ang espiritu mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kalooban niya sa atin. Amen? So nawa po ay lagi tayong mapuspos ng banal na espiritu. Ayan. Hindi nagatubili ang Diyos na iligtas ang kanyang bayan. So kung mababasa po natin sa Biblia na ang Diyos, ang puso ng Diyos ay laging magligtas ng tao. No? Siya ay nagkatawang tao, nagbubo ng kanyang dugo upang mabuhay ang mga tao. No, yung Diyos po ay namatay, ibinigay niya yung sarili niyang buhay, pero siya po ay muling nabuhay. Umakyat sa langit at hanggang ngayon ay gumagabay sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ngayon man, karamihan sa mga tao, hindi maunawaan ang kahulugan ng kaligtasan. Bakit paulit-ulit? Bakit kailangan natin maunawaan kung ano ba yung kaligtasan? Kasi po, baka mali yung pamumuhay natin. Akala natin ligtas tayo dahil ganito tayo mamuhay. Kaya nais ng Diyos na turuan tayo kung paano ba mamuhay ang isang ligtas. Sabi po sa John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sino po ito? Ang Diyos mismo. Number 1 po, ang unang punto po natin, ano ang mga maling palagay patungkol sa kaligtasan? Yung mga hindi totoong kaligtasan. Pag po sinabing kaligtasan, ano po yung nasa isip nyo? Ano po yung nasa isip natin? Oo, ligtas na ako kasi ginagawa ko to. Ligtas na ako kasi nakatira ako sa church. Ligtas na ako kasi tinanggap ko yung Diyos. Papaano nyo po ma-explain na tayo ay ligtas na? Ito po yung mga maling kaunawaan patungo sa kaligtasan o yung mga explanation tungkol sa kaligtasan. Number 1, maliligtas ako kung ako ay mayroong relihiyon.
Kaya makikita natin maraming mga relihiyosong tao. Halos maubos na yung oras, yung pera, lahat ng meron sila para lang masabi na sila ay kasama ng Diyos o ligtas na. Ayan, no? Alam po natin na ang relihiyon ay nilikha ng tao. Kung kaya hindi ito yung tinatawag nating pag-iebanghelyo. Magkaiba po ang relihiyon sa pag-iebanghelyo. Naisip man ng tao gumawa ng mabuti, hindi ito ang kanyang gawain o hindi ito yung kanyang gawain ng mga ligtas. Maging ang kanilang mabubuting gawa ay hindi maituturing na mabuti sa mata ng Diyos. Bakit kaya? Mabuti naman yung ginagawa natin. Bakit ito ay hindi mabuti sa mata ng Diyos? Katulad ng lahat ng mga pirata sa loob ng isang barko, anumang mabuti ang kanilang gawin, ang mga iyon ay masamang gawain pa rin para sa paminirata o pagnanakaw. Yan. Bago nanonood tayo, no? Sino po yung nakapanood ng Pirates of Caribbean? So, sinasakop nila yung mga lugar na kanilang pupuntahan para magpatuloy yung buhay nila. So, minsan ganun din tayo, no? Akala nila tama yung ginagawa nila. Pero ang totoo po ay sa paningin ng Diyos, mali po yun. Nawa tayo po ay lagi nating maunawaan kung tama ba o nakakapagbigay glory ba yung ginagawa natin sa Panginoon. Bilang isang ligtas o anak ng Diyos, nawa maunawaan natin yung tunay na kahulugan ng kaligtasan. Ano pa po yung madalas na ginagawa ng tao? Maliligtas ako kung dadalo ako sa iglesia, church, bilang miyembro. So, ito kadalasan nating to. Sabisimba naman ako every linggo, every Sunday. Nagpe-prayer meeting naman ako every Wednesday, Friday. Kaya yun, papatunayan ko talaga na ligtas ako. Kasi ginagawa ko yung mga bagay na yun. Alam niyo po, ang simpleng pagdalo sa simbahan ay walang kabuluhan at lalo lamang nagdudulot ng kabiguan. Paano po yun? Kasi minsan nagiging routine na lang natin. Routine na lang natin at sisimbaw kasi nakakahiya na nung tubo ka a-attend. So, minsan iba yung motive natin when we go to church. So, hindi daw po ito yung daan ng kaligtasan. Na basta lang tayo pumunta sa church, na walang paliyang pagsimba, ito yung thought natin, ligtas na ako kasi ginagawa ko itong mga bagay ito. Pero po ito ay walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Kaya ito po sinasabi sa Matthew, ito po yung sabi ng Diyos sa Matthew 12:43-45. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang o tuyo upang maghanap ng mapagpapahingahan. Ganyan po, no? Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya sa magsasama pa ng 7 espiritong mas masama o mas malakas pa sa kaysa sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mga nangyayari sa mga masamang lahi. Ito, ano po ibig sabihin nito? Kung mali po yung motive natin ng pagpunta sa church, ano po sabi dito? Yung kalaban natin, babalik at babalik 7 times ng mas malakas. So nawa po, may we always confirm na yung pagdalo natin, yung motibo natin, dahil tayo ay totoong ligtas na. No, we need to confirm na, Lord, ito yung nararamdaman ko ngayon. Pero gusto ko mag-church. Nawa, Lord, hindi maging mali yung motibo ko sa pagpunta ng church. Kasi kung mali po yung motibo natin, wala tayong mararanasan na
kapahingahan. Walang peace, walang rest, same lang. So nawa po, we will always confirm na si Kristo yung kasama natin. Hindi lang yung church, hindi lang yung mga tao si church, kundi si Kristo. Ano pa po yung mga maling paniniwala natin sa kaligtasan? Kung maging deboto at masipag ako, maaabot ko ang pamantayan ng kaligtasan. No? Ito yung mga thought natin. Kailangan, ito yung gawin ko. Kailangan, maaga ako sa church. Ako yung pinakamaaga. Yan. Kung mapapansin po natin yung mga Pariseo sa Biblia, grabe yung kasipagan nila. Yung kasigasigan. Ganun din po yung mga Budista, yung mga kilalang mga organization, yung mga tao na matatalino. Pero ang result ng kanilang pagpapakapagod is kabiguan. No? Minsan ganun din tayo no? Pag po, maghapon tayo ng trabaho, maghapon tayong busy. At the end of the day, sobrang pagod tayo. Sobrang, parang di natin feel tayo the whole day. Kasi minsan ginagawa lang pala natin to para sa sarili natin. Ginagawa ko lang to para magyabang, ginagawa ko lang to para makita nila na ako ay isang magaling na Kristiyano. Nawa po, ma-check natin yung sarili natin. Ginagawa ko lang ba to para sa sarili ko? Yan, nawa, ginagawa natin lahat ng bagay araw-araw dahil kay Kristo. Ano pa po? Maliligtas ako kung mayroon akong matibay na paniniwala o filosofiya. Yung ito po yung sobrang talino na Yung mga philosophy, yung talagang mahal na yung katalinuhan, karunungan. Marunong naman ako Alam ko na yung basic message. Alam ko na yung salita ng Diyos. Paulit-ulit, narinig ko na yan. Sa minsan, yung sarili na pala nating ideology, yung ginagamit natin para mamuhay. So nawa, lagi natin makita yung tinig ng Diyos, hindi yung tinig na nagsasalita o hindi yung tinig ng sarili natin. Nawa yung tinig ng Diyos. Maliligtas ako pag sa ulo at pagbigkas ng Biblia o mga relihiyong awit o relihiyosong awit at panalangin. So ito yung kadalasan, no? Na maling paniniwala. Ang mga ito ay nagdudulot lamang ng pansamantala o panlabas na pagbabago, hindi pangmatagalan at panloob na pagbabago. Kaya ano pong sabi ng Panginoon, Matthew 11:28 to 30? Come to me. Pinahayag ni Jesus ang solusyon sa kanilang kabigatan. Kaya sabi ng Panginoon, inaanyayahan niya ang mga naghihirap sa relihiyosong pamumuhay na lumapit sa Kanya. Nabubuhay lang po ba tayo religiously? So let's check ourselves. No? Kayo po ang makakasagot sa tanong na ito. Nawa po maiba o malaman natin yung tunay na kahulugan ng kaligtasan. Pero ano nga ba ang tunay na kalagayan ng pagiging ligtas? Tayo po sa pangalawang punto natin. Ano ang tunay na kalagayan ng pagiging ligtas? Number 1, may panloob na pagbabago. Hindi po physical na pagbabago. Yung inner natin, inner self natin, yung spiritual state natin, yun yung unang nabago. Hindi yung dahil nagsimba ka, walang absent. Hindi yung dahil pinagpud mo, yung tuhod mo, kakapanalangin. Hindi po yun. Hindi po yung mga physical na, o panlabas na nakikita ng ating mga mata. Unang-una, there's changes in our spiritual state. Maraming tao hindi nakikita yon. Kasi we are living, kung ano yung nakikita natin. Gayahin ko nga siya, galing naman yan, napaka-relihiyoso, napaka-banal.
So nawa po, may we always see ourselves na change inside the gospel, inside Christ. Number 2, ang banal na Espiritu ay nananahan at namamahala sa iyo. This is one of our blessings na po, na God promised that the Holy Spirit will guide us, will lead us wherever we go. Sinasabi po sa Romans 8, verse 2, mayroong buhay sa banal na Espiritu. We have new life. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu, nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ito po yung, titignan niyo po yung difference, no? Yung inisa-isa kong pamumuhay na maling paniniwala ng kaligtasan at yung tunay na kalagayan ng ligtas na tao. Kahit anong gawin natin, kahit nagsisimba tayo, kung walang Kristo sa buhay natin, wala po yung kabuluhan. Kaya sabi doon, yung kalagayan na nasa kasalanan at kamatayan na wala na po yun. Kaya po ano sabi sa John chapter 3, verses 3 to 5, na walang makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban siya ay ipinanganak na muli sa Espiritu at sa tubig. Kaya meron po tayo tinatawag na baptism. No? Acceptance movement na we are born again. We are a new creation. Ito po yung tinatawag na tayo ay may buhay kasama ng Espiritu ng Diyos. Ano pong sinasabi sa John 14, 16, 17? Ang banal na Espiritu o ang Espiritu ng katotohanan ay hindi lilisan o maaaring alisin sa iyo. Once na tinanggap mo yung Panginoon, ang banal na Espiritu ay nasa iyo na. Sabi doon, ang pangako ng Diyos hindi lilisan, hindi aalis. Kahit may worry ka, kahit hindi tayo marapat dapat sa harapan ng Diyos, pero pinili ka niya upang maging anak ng Diyos, kasama ka niya. Kasama natin ang Espiritu at hindi na lilisan. Lagi po natin tatandaan, no? Na kasama natin yung Diyos. Kahit hindi okay, kahit okay, kasama natin ang Diyos. Yan, purihin po ang Panginoon. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Ano po yung kasama natin forever? Magpakailanman. Ito po ang Espiritu ng Diyos. Kaya sa prayer natin, Lord, fill me with your Holy Spirit. Lagi natin ipag-pray ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa iyo. I-confirm po natin yan, no? Nakasama ko ang Diyos. Pag galit ka, confess mo, Lord, alam ko kasama kita. Pag naiinis ka, confess mo, kasama ko ang Diyos. And definitely, accurately, Holy Spirit will work. Kasi wala naman eh. Kung yung sarili nating mind, sarili nating kakayanan, isip, lakas, wala po itong silbi kung wala ang paggabay ng banal na Espiritu. If you're not okay, that's the time to pray. Kung nanghihina ka, that's the time to ask the guidance of the Holy Spirit. Panglima po, tunay na kalagayan ng pagiging ligtas, kapag iyong naunawaan ang pananahan ng banal na Espiritu. Paano nga ba? No?
Mauunawaan mo na ang banal na Espiritu ang gumaganap sa kaligtasan at kautusan. Romans 8:2, Romans 8:4, Romans 8:9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon na sa Espiritu ng Diyos. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao iyan. Confirm nyo nga, may Kristo ba ako? Yung buhay ko kay Kristo ba? Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa taong iyan, ang taong iyan ay hindi sa Diyos. Mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos, mga pagpapala at biyaya niya. Kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu, mauunawaan natin na lahat pala nangyayari sa buhay natin ay blessing. Bakit nangyari sa akin to? Di ba, Lord, sumunod naman ako? Ganyan tayong mga tao no? We always find way kung sino i-blame natin. Kasi naman siya yung may dahilan na mahilig tayo mag-ganyan. Pero yung palang nangyari, yung situation na dumaan sa buhay natin o yung nangyayari sa buhay natin, kung nauunawaan natin yung pagkapuspos ng banal na Espiritu, matitake natin as a blessing. As a part of pruning. Sabi ni Kerdong, yung buhay niya doon sa Korea, sobrang hirap. Sabi ko, that's part of pruning. Sabi niya, wala na akong buho, kakaprune. Naubos na. So, minsan, pabiro, yung mga response, pero tinitignan niya na lahat ng nangyayari sa kanya ay pagpapala ng Diyos. Nawa, ganun din po tayo, no? Lahat ng situation, let's take it as positive. Let's take it as a blessing ng Lord. Nalilipas din, gaganda din, aayos din. So, kung ganun po tayo mag-isip, tayo po ay lagi kinagabayan ng banal na Espiritu. Kung baga yung banal na Espiritu ay nasa atin. So, nawa na mamuhay tayo ng ganun. Kasi ang nais ng Diyos, mamuhay tayo na masaya, kalmado. Ayaw po ba natin maging kalmado? Pag nandiyan na yung problema, pag nandiyan na yung mga kinahihisan mo, kaya mo bang pumalma? Kung di mo kaya, ask the guidance and filling of the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kalooban mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila mauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya yung Bible, pag po binasa natin, tapos natin mauuntindihan, pray po tayo. Kasi blessed yung mga tao na nauunawaan yung salita ng Diyos. Dahil po yun sa pagkabay ng banal na Espiritu. Mauunawaan mo na ikaw ay templo ng Diyos kung puspos ka ng banal na Espiritu. 1 Corinthians 3:16. We are temple of God. So ano pong ginagawa natin kapag nasa tayo ay templo o kapag nasa templo tayo? Iniingatan natin, nililinisan natin. So nawa, ganun din po yung gawin natin sa buhay natin. Huwag mong hayaan yung inis mo, yung galit mo, yung problema mo, masira yung pagkatao mo. Always remember that we are temple of God. Ingatan natin yung sarili natin. No? Gawin natin mabuti dahil tayo ay
templo ng Diyos. Pilitin natin maging banal, sabi ng Diyos. Pag nauunawaan mo ang banal na spirito, itutuwid ka ng banal na spirito kung ikaw ay magkamali. Galatians 5:16-18. Itutuwid tayo ng Diyos. Ito po yung pinakamahirap gawin, yung mag-continue. Lalo na kung nakasanayan na natin gumawa ng hindi maganda, ng mali, na akala natin tama naman. Ayan, dyan tayo namumuhay. Na akala natin tama pero mali pala. That's why we need to understand kung ano yung paggabay ng banal na spirito para yung banal na spirito mismo ang magtuwid, magtama ng ating mga mali. Ano pa po? Ang banal na spirito ang gagabay sa iyo tuwing ikaw ay mahina. John 14:16-17. Most of the time, mahina po tayo. Araw-araw mahina tayo eh. Pero pinapakita lang natin na malakas tayo. Mga magulang, sinong hindi umiyak? Dahil ang kukulit ng anak, ng asawa, may problema sa pamilya, sinong hindi umiiyak sa isang sulok, sa isang upuan, sa isang unan? Sino ang unan na hindi nabasa? No? Kaya sabi ng Lord, fill me with your Holy Spirit. Kasi po mahina ako. No? And the Lord will help us. Gagabayan ka niya patungo sa kapayapaan. No, ang magbibigay lang ng peace sa atin is the Holy Spirit. Wala na pong iba. Only the Holy Spirit. Only Christ. John 14:27. Sasagutin niya ang iyong mga panalangin. So this is the perfect answer na po. Sasagutin niya ang ating mga panalangin. Ginarantiyan ng Panginoon. Lord, ba't ngayon mahirap pa rin ako? Sabi mo, sasagutin mo yung mga panalangin ko. Kaya po ang tanong ng Diyos, tama ba yung panalangin mo? So meron din po tayong tinatawag na correct and incorrect prayer. So next time po, pag-aaralan natin yan. Pero ipinangako ng Diyos na sasagutin ko ang panalangin mo. Ano pa yung panalangin natin? Unang-una, ang panalangin natin, filling of the Holy Spirit. Kasi bakit po tayo may problema? Bakit tayo hindi okay? Kasi wala tayong rest, wala tayong papahingahan. That's why we need the guidance and filling of the Holy Spirit. Yun muna po yung ipag-pray natin. And everything will be added unto us. Ano pa po? Pag naunawaan natin ang paggabay ng banal na spirito, gumagawa siya sa lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti. Romans 8:28. Para sa ating ikabubuti. Pero napahamak ka. Dahil po yun sa sarili nating kagustuhan. Nawala, naligaw ka, na iba yung daan mo. Dahil po yun sa sarili nating kagustuhan. But if we are filled with the Holy Spirit, sabi ng Panginoon, ibibigay niya sa atin lahat ng makabubuti para sa atin. Pangatlong punto po natin, paano ako makakapasok sa kahangahangang kalagayan ng pagiging ligtas? Una po, ang pananatili kay Kristo ay pagkakaroon ng kaligtasan. Hindi po yung pag-church natin araw-araw. Pero pwede na po ako umabsent. Kayo po, umabsent kayo. No? Unang-una, yung motibo natin, kasi tayo ay anak ng Diyos, kaya ako nag-church. Kasi si Kristo kasama ko, kaya ako nag-church. Kaya ako nag-pray, kaya ako kumati ng prayer meeting, kaya ako nagpupuri. Kasi kasama ko yung Diyos. Pangalawa po, ito ay pangangahulugang pagkapanganak na muli sa tubig at espiritu ng Diyos. Nabuhay tayong muli. Dati tayong patay, dati tayong kontrol ni Satanas, ngayon po ay tayo ay anak ng Diyos. Kaya po, iisa lamang ang daan, John 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan,
Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Lagi po natin sinisecure yung future ng anak natin. Gusto ko, pagtanda ko, okay sila. May magandang trabaho, mamuhay ng maayos. Mga magulang, ganyan po kaisipan natin, no? Pero yung Lord, sinicure niya tayo, no? Ng buhay na walang hanggan. Lord, thank you. Dahil sa pag-ibig mo, nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kaya po napakasarap no, na makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi doon natin marirealize na yung Diyos pala, ito yung ginawa niya para sa akin. So nawa po, lagi natin saligsigin yung salita ng Diyos sa buhay natin. May 4 na pagbabago para sa mga bagong buhay. Ano po kaya ito? Una, ang iyong spiritual na pamilya ay nabago. Bakit po? Sa pagiging anak ng Diyos tungo sa pagiging anak. Sa pagiging anak ng Diablo tungo sa pagiging anak ng Diyos. Ang pamilya po natin dati ang tatay po natin dati is Diablo. Sinusunod natin lahat ng gusto niya. Pumatay, magnakaw, manlang, mandaya. Pero, simula po nung tayo, tinanggap natin yung banal na espiritu, ang pamilya natin ay nabago. Tayo na po ay naging anak ng Diyos. At ang ama natin ay si Jesus Cristo. Sabi po sa John 8:44, ang Diablo ang inyong ama at ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niya. Simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang tuwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ito yung life natin before. Sinungaling tayo. Mamamatay tao tayo. But thank you, Lord. No? Thank you, Lord. 1 John 3:2. Sabi ng Panginoon, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang pagiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ano po sabi ni Jesus? John 5:24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita ay sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So ito na po yung kalagayan natin. We are destined to be happy. We are destined to be in heaven. Forever. Forever, sabi ng Panginoon. Pero kung ikaw sinisig mo yung kasiyahan mo dito sa lupa, wala pong forever sa sanlibutan. Ano po yung pangalawa na pagbabago para sa ating mga may bagong buhay? Ang iyong espiritual na katayuan ay nabago. Bakit po? Ano po ba yung espiritual na katayuan natin dati? Tayo ay alipin sa kasalanan tungo sa lingkod ng Diyos. Malaya mula sa kasalanan. So from sin, tayo na po ay malaya. Ngunit salamat sa Diyos, sabi sa Romans 6:17, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumusunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Romans 6:22, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay na banal at binubungan nito ay buhay na walang hanggan. So we already have eternal life. No? And this is the greatest blessing na binigay ng Diyos sa atin. Pangatlo po, ang kalagayan ng iyong buhay ay nabago. Dating patay patungo sa pagiging buhay,
physical at spiritual na pagbabago. So, ito na po yun, no? Kapag nabago ang ating espiritu o spiritual na buhay, mababago na rin yung physical nating pamumuhay. Every week, buong linggo ko nagtatrabaho, Saturday, Sunday, laba, linis naman. So, nasa church tayo. Ibig sabihin, yung lifestyle natin nagbabago din. Kahit nakakatamad mag-church, pupunta pa rin tayo sa church kasi binabago tayo ng Diyos. Yung lifestyle natin, yung araw-araw natin pamumuhay, binabago ng Diyos. Kaya lagi po tayong manalangin at paunawangan yung kapuspusan ng banal na espiritu para yung isipan natin, yung buhay natin, pati yung pagkilos natin ay nakatuon din po sa espiritu ng Diyos. Ephesians 2:1, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Tayo binuhay ng kasama ni Kristo nung tayo ay mga patay dahil sa ating pagsuway. Dahil lang po sa simpleng pagsuway, tayo po ay namatay spiritually. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Tingnan niyo po yung nais ng Panginoon. Pang-apat po, ang gabay mo sa buhay ay nabago. Dati, ang sino nagagabay sa atin dati? Si Satanas. Sino nagko-control sa atin? Si Satanas. Pero ngayon po, sino gumagabay sa atin? Banal na Espiritu. Sinusunod niyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid ang espiritong naghahari sa taong ayaw pasakop sa Diyos. So, ito po tayo dati. Ephesians 2, verse 2. Wala tayong choice but to follow kung ano yung nangyayari sa sanlibutan. Kaya sinasabi natin, go with the flow. Nawa po, huwag tayong mag-go sa flow ng mundong ito. Ephesians 2:5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So nawa, lagi nating ma-confirm na tayo ay ligtas na. Galatians 5:18, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ligtas na po ba tayo? Kung sabi nga po ng malakas na amen? Amen. Amen. Now let's confirm. Lord, ligtas na ako. For our conclusion, paano ginagabayan ng Diyos ang mga nagtataglay ng bagong buhay? Unang punto po, syempre hindi ka niya pababayaan. Unang-una, hindi kita pababayaan, sabi ng Diyos. Bagkus ay gagabayan at babanalin kita hanggang wakas. Kung willing tayong magstay until the end with God, babanalin tayo ng Diyos. Yung adik nga kayang baguhin ng Diyos, tayo pa ba? No, yung sobrang worst ng sitwasyon, binago ng Diyos. Tayo pa ba? So let us prepare our vessel. No, kung paano tayo babaguhin ng Diyos. John 14:16, dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Ano po yun ang kasama natin forever? Banal na Espiritu. Pangalawa po, walang sino mang maaaring magwasak sa mga nagtataglay ng buhay na ito. Wala po. Walang magwawasak ng buhay natin. Even Satan. Even yan paglabas mo, wala. Walang kayang magwasak sa atin. At huwag po natin hahayaan unless hinayaan mo na wasakin yung buhay mo. Yan, magtapos po tayo sa verse na to, Romans 8:31-39, ang pag-ibig ng Diyos.
Verse 31. Ayan, kuya, pakibukas nga. Basahin natin ang sabay-sabay. Sa Tagalog, please. Romans 8, chapter 8, verses 31 to 39. Ito po tayo magtatapos. Yan, pinapakita po rito yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Basahin natin ang salita. Ako po ang mauna. Verse 31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, ang salib ay binigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa ating lahat ang marami. 33, sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang makakatulog magsalayo sa si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling niluhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapaghatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kami pinapatay, turing nila sa amin yung mga tupang kakatayin na. 37, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat iiyak mo walang umiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Dahil sa matala ng mga buhay, ang mga pangkit o ang mga panglumat, at ang mga pangalayan sa masakyan ng mga. Sabay-sabay tayo, ang kataas-taasan o ang kailaliman o alinimang niyalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kahit yung buhay, kahit anong kamatayan, no, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus, nawa alalahanin natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos sa kabila ng ating kakulangan, sa kabila ng ating kahinaan, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen. Kung wala nagmamahal sa iyo, yung Diyos, mahal ka niya. No? Huwag tayong matakot. God is teaching us how to love as well. Kung paano tayo minamahal ng Diyos, nawa ganun din natin mahalin yung kapwa natin sa magitan ng pag-ibang helyo. Nawa mahalin natin yung Diyos at magkaroon tayo ng sagot sa ating mga panalangin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon dahil nalaman namin ang tunay na kahulugan ng kaligtasan, Panginoon. Hindi ito yung pamumuhay, Panginoon, ng relihiyosong buhay. Hindi namin kailangan paguri yung sarili namin sa araw-araw, Panginoon, para lang masabi namin na kami ay ligtas. But Lord, nawa, lagi namin maranasan yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Salamat, Lord, dahil binago mo kami. Binago mo yung estado ng buhay namin. Dating patay at muling nabuhay, Panginoon, kay Kristo Jesus. Dating sumusunod sa sanlibutan, sa prinsipe ng sanlibutan ito, Panginoon. But Lord, ngayon sumusunod kami, Panginoon, sa naisin mo. Kaya Lord, we are praying for filling and guidance of the Holy Spirit. Lord, we want the Holy Spirit works within us every day, every minute of our lives, Panginoon. Sa kadalasan, Panginoon, na kami ay mahina, na kami ay hindi okay, Panginoon. Lord, we are asking the guidance, the filling of the Holy Spirit. Kaya Lord, sa araw na ito, sa isang linggo na amin na naman po kakaharapin, Lord, puspusin niyo kami ng banal na Espiritu. Maraming challenges, maraming struggles na nakaabang, Panginoon. Maraming mga pagsubok
But Lord, sinabi mo, pinangako mo na walang makakasira sa amin. Dahil kasama ka namin, dahil si Kristo ang nabubuhay sa amin. Alalahanin namin, Panginoon, yung pag-ibig mo araw-araw. Lord, we are praying, Panginoon, sa aming church, mga tao na narito, Panginoon, nawa gumaling kami spiritual, at gamitin mo kami, Panginoon, sa pag-ibanghelyo. Gamitin mo yung buhay namin, yung bibig namin, yung talino namin, Panginoon, na binigay mo upang magbahagi lamang ng banal na Espiritu sa mga tao, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na maging kaaya-aya sa panangin mo, Panginoon, at maging kagamit-gamit, Panginoon, upang maipahayag ang iyong salita. Salamat, Lord, we claim the victory, we claim answers, we claim healing, Panginoon. We claim yung prosperous life na inihanda niyo po sa amin. Kaya Lord, you are preparing our big vessel, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Salamat, Lord, we bring back all the glory unto your name alone, because you are our King, you are our Lord, you are our Lord, Panginoon. Salamat, at lahat po ng gawain ni Satanas sa iyan pong winalwas, pinapalayas sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito po aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Talampakan po natin ang Diyos.